Gabi ng Misteryo. Umiilaw talaga siya. Subukan natin. Isa riyan. Isa dito. Dito na. Obserbahan natin na. At dito. Parang ganyan ang ghost hunting. Kaya humihingi na kayo po ay narito. Meron po kami tatlong ginagamit na pandama. Kung po ito maiilawin, ibig sabihin, kayo po ay nananahan dito. At kung anong po ang mensahe ninyo, ay inyo po kaming telepathic message kung ano man po ito. Hihintayin po namin sa konting oras o minuto. Kung sino man nandito po, pwede ninyong pailawin po yan. Either of the three balls para malaman namin kung nandyan po kayo. Salamat po. Ito yung binabanggit natin pag yung mga ghost hunting. Actually, ano eh. Tinagot ko sarili ko. Di ba gano'n yung takutan? Sensya na po, pinapatawa ko lang po kayo para hindi naman kayo seryoso. Ayan. Ay, mukhang ayaw naman yata nilang ano. Actually, parang nandyan lang sila sa paligid. Nandito lang sila sa gilid. Dito may malakas na pwersa dito. Papunta dito, papunta dyan. Actually, nurse. Nurse, may nurse talaga dito. Baka may nurse naman talaga rito. Kasama sa mga veterano. Bigyan tayong dito sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel? La North Cemetery. They opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa ano nga ba ang dapat nating gawin kapag araw ng mga patay, tuwing undas. At saan nga ba nagpupunta ang kaluluwa ng tao kapag sumakabilang buhay na? Ma'am, naniniwala ba kayo na pag namatay ang tao, saan napupunta? Saan? Sa langit. Yun, bakit? Ano? Ayun po paniniwala namin. Ayun. So, diretso langit. Eh, paano kung biktima ng krimen? Hindi rin po namin masabi. Pero yung paniniwala po namin, ayun po talaga. Ayun. Salamat ha. Mayroon tayong espesyal na panauhin ngayong gabing ito. In fact, ito ay collaboration natin sa programa ni Psychic Tito Boy, yung kanyang programang Pahina ng Misteryo at Hiwagat Hula. So, yun, mula noon, tumatak na sa ating isipan na kapag patay, Ay nakakatakot. nakakatakot. Ngayon, kaya natin pinag-uusapan to sa Gabi ng Misteryo, sa Pahina ng Misteryo, sa Hiwaga at Hula. Hula, Hula at hiwaga. Tiwaga, ay wag mo natin katakutan ng mga namayapa. Yes, kaya padilim na, tayo na't mag-ikot Yes. at dadalawin natin ng mga... Alright. Patuloy pa rin kami magbibigay ng Yes. Bibigyan Tama namin po. ng mga iba pang... Sisikapin namin na maikot ito, makita yung mga libingan ng mga personalidad, mga Yes, prominent mga personalidad. celebrities, oo. Dito sa Manila North Cemetery pala, dito nakalibing si The King. Yes. Si kasabay natin yung may bahay, si Fernando Ma'am Po Susan. Jr.
Yes. Pati yung paborito mong komedyante, si Chiquito. Yes. At isa pa, ang kasama Si ni... Rod Navarro dito rin. Yes, ang kasama ni Master Showman, na si Shalala, nandito rin. Oh, dito rin. Yes, Si, kaya tingnan natin kung... Yung mga madadaanan aktor na komedyante rin, sina Buaya. natin. Yes, nandito rin. Yan. Pinakikita natin sa ating mga viewers na yung edad natin ay naaayon na. Oo, siyempre. Hindi, si Shalala, medyo ano pa yan. Si Shalala, yun kailan ang lang. level natin. Oh. Ayan. Yes. Yung Marami dito. yung Boy Scout, yung na ano Yung mga natin Boy sa ano. Scout, oo. sa Correct. Orlando. Yung mga veterano dito rin inilibing. Si dating President Roas yata dito rin. Yes. Pero nailipat na yata. Nailipat Si na. Sergio Osmeña nandito po. Ngayong araw na ito at ngayong oras na ito, padilim na, tara na. Oh, yun. Sama-sama na po tayo. Abangan Ayos. po ang episode na ito. Ayan. Salamat, salamat. Po. Ngayong gabing ito mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH, walang absent. See you! Pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DCRH Radio, DCRH TV at DCRH Online. Gabi ng Misteryo. Undas. Ano ba ang kahulugan ng undas sa atin? Ito yung pagkakataon na inaalala ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Inaalayan sila ng panalangin at mabigyan sila ng pagkakataon na makaakyat sa langit. Yung iba ay bumababa sa lupa para makasalamuha ang kanilang mga mahal sa buhay tuwing undas. Kaya mahalaga dito ang pagtitipon ng pamilya. Yung iba ay hindi talaga maiwasan na hindi naman talaga sila nagkakakitaan, nagkakatipon, pero mahalaga mag-alay tayo ng panalangin, lalo na pag-undas. At saan nga pa nagpupunta ang kaluluwa ng tao kapag sumakabilang buhay na? Mayroon tayong special na panauhin ngayong gabing ito. In fact, ito ay collaboration natin sa programa ni Psychic Tito Boy, yung kanyang programang Pahina ng Misteryo at Hiwagat Hula. Ngayong gabing ito mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo. Nandito tayo sa Manila North Cemetery at ito yung special na edisyon, episode ng Gabi ng Misteryo. Ating kasama ang ating kakulab ngayong gabing ito, si Psychic Tito Boy. Tito Boy, magandang gabi sa iyo. Magandang dapit hapon. Magandang dapit hapon din sa lahat ng mga narito, buhay man o mga espiritu o Yan. mga soul. Nandito po tayo ngayon sa North Cemetery. Yes. At kasama natin si Hope. Si Miss Hope. Miss Hope, magandang hapon, gabi, dapit hapon. Magandang hapon din po sa inyo, kay Sir Ray at sa inyong mga manonood, masugid na manonood ng Gabi ng Misteryo at And dito of sa Hulat course, yung, Hiwaga. show mo. Anong show mo? Ito, ang Hula at Hiwaga Yun. ay narito rin po dahil ito po ay collab. Mapapanood niyo po ito this coming Tuesday. Alright. November na po, kaya ihahabol po natin ito at ang collab na ito ay ang kasama ko ang ating kaibigan na si Ray Sibayan ng Gabi ng Misteryo at ang amin naman po collab ng Hiwaga, Hula at Hiwaga sa Euro TV. Galing naman. Ito ipapalabas sa Euro TV. Ano? Yes po. Alright. And now, I think it's about time na pag-usapan natin ng undas. Ang tanong dito unang tanong natin dito, pag namatay bang tao, saan siya napupunta? Ayan. Magandang katanungan yun. Magandang katanungan Unahin yan, natin di si ba? Kuya Jay. Brother Jay. Siyempre meron tayong paniniwala na sa langit na pupunta ang katawan, ang espiritu ng tao bago siya namatay. Pero based on the spirituality naman, meron itong tinatawag natin, it depends on the consciousness kung saan ang ating mga pinaprocess sa ating mga isipan. Yes. Ayun yung pwede natin maging puntahan or destinations natin.
Ayun. Sa aking paniniwala naman po, tama yung sinabi ni Kuya Jay, at ang mga kaluluwang iyan ay nag-aantay lamang ng pagbabalik na ayon sa Biblia. Okay. Na ora, sa doon na sila ay may pinag-aantayan na lugar kung saan sabay-sabay na magiging huhusgahan or tawag doon ay Yung judgment, lilitisin, yun ang on sinasabi. judgment. Ito sa'yo naman, Hope. Bilang Katoliko po, Mhm. may kanya-kanya nga po tayong paniniwala. Sa amin Yeah. po mga Katoliko, alam po namin na didiretso na ang kaluluwa na likha ng ating Panginoon dahil ang espiritu ay kanyang kukunin dahil ito ay kanyang hininga na kaloob sa atin. Sa spiritual po ay may pinatutunguhan na nga po. Katulad po sinasabi na may purgatorio pero hindi po nababanggit sa Biblia ang purgatorio. Pero ito po ang lugar na kung saan nililitis katulad po na nabanggit ni Kuya Jay at ni Psychic Boy na may paglilitis po kung saan po talaga nararapat. Kaya po may kanya-kanyang paniniwala na dapat din natin respetuhan. Di po po, Sir Ray? Pero sa paligid na to, Miss Hope, dito, lalo na sa sementeryo, so totoo na may mga gumagala pa rin mga kaluluwa, no? Yes po, kasi po yung hindi ko po, isa po sa experience ko na hindi ko makakalimutan mga 10 years ago. Madalas po kami dito sa Manila North, na experience ko po talaga, solid po kasi siya eh. Hindi siya yung parang usok lang o hindi siya masasabi na, kala mo kasang, opo, na kala mo kaisa at kasama mo po talaga yung espiritu na nakita na sinusundan namin, yung pala isa na rin po siyang multo, na nandito din po siya, kaisa natin. But I think depende rin to sa ating sa development ng ating psychic ability. May mga iba kasing mga psychic na they can see, mga clairvoyant, they can see spirits parang solid. Others, they can see spirits as shadows. Yes, yes. Yung iba naman, they can see spirits usok. Yeah. O, di ba? Iba yung manifestation ng clairvoyance. Yeah. Depende sa energy or paniniwala rin ng tao. Kasi sa akin kasi ang nakikita ko is sa inner ko siya nakikita, no? Sa loob ko siya nakikita. Okay. So, more on event yung ipinapakita sa akin at more on, syempre pag nakita ko sila sa inner ko, mas malinaw ko silang nakikita. So, hindi sila mukhang shadow, hindi sila basta normal silang tao. At para hindi sila nakakatakot for me. Pag nakita ko sila sa event sa aking So, dapat isipan. hindi katakutan yung mga multo. O, hindi daw dapat katakutan mga multo, ha? May mga audience kasi tayo dito. Ganun nga po yun, sir. At sa mga manonood po natin, di ba, Tito Boy, katulad po ng tinalakay din po ni Sir Ray sa isang segment niya, na bawat po na may kakayahan o open ng ESP, ay may kanya-kanya silang nakikita. Minsan kasi, sir, hindi rin po nag-meet yun eh. Correct. Katulad po Yeah. na nabanggit niyo, They have their own frequencies. Yes. Opo yun. Maalala ko yung isang pelikula, I don't know kung napanood niyo yung pelikulang The Sixth Sense. Yes po. Yun ang isang halimbawa na binabanggit mo, Miss Hope. Pati yung mga multo, hindi rin sila nagkakakitaan. Opo, totoo. Opo. Kasi magkakaiba ng frequency. Alright? Totoo po yun. Oo. Depende kung paano sila mag-manifest sa pagpapakita nila, Yun. pagharap nila. Pero the problem is, ito, balik tayo dun sa isa pang dun sa tanong natin na saan napupunta ang kaluluwa ng tao pag namatay. Sa aking personal na pananaw naman ay depende sa kanyang consciousness. Yes. Kung attached siya dun sa lugar, hindi siya makaka-ascend. But I think automatically, kapag namatay ang tao, nag-o-open ng heaven. Ito yung Sa portal. nag-o-open yung portal from heavens, nagbibigay ng liwanag. Opo. Totoo po yung Ngayon, liwanag. meron kang free will as a soul, as a spirit, kung tatanggi ka o hindi. Pwede po. Kasi, Yung experience mo, Tito Boy, yes, regarding katulad that. nung near-death experience ako, lumabas yung liwanag. Ngayon, nung tinaas ko na yung aking dalawang kamay, ang sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala sa kaluluwa. Gaano kaliwanag yung liwanag? Hindi siya ordinary liwanag eh. Mas maliwanag pa siya dun sa ilaw sa hospital, dun sa operating room. Kaya lang, ang pinagtataka ko nung time na yon ay yung liwanag na yon ay sobra. Tapos po, meron akong nakita doon na umiikot na, ito medyo sabihin natin may kabastusan no? Umiikot na sperm cell pero silver ang kulay niya. Napakarami, hindi mo kayang bilangin. Okay. Ngayon, nung makita ko yon, sabi ko, ito ang sign ng sundo. Kaya tinaas ko na yung kamay ko. Sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala sa soul ko. Siguro seconds lang, may nagsalitang boses na yung boses na yun, pag narinig mo, ay parang makakalma ang kaluluwa mo. Ang word na sinabi niya ay anak.
hindi kita pababayaan. Alright. Oo. Yun. Kaya pagkatapos nung biglang nag-close yun, sumama na lahat ng sperm na gold, o silver pala, paakyat, paumikot. Okay. Hindi naman kayo yung nakita mo, mga kaluluwa rin yun, o I think Papakilabit, pag nag-reincarnate tayo, may ganung part na babalik tayo sa Similia or babalik tayo sa o maaring ganun. Kaya lang yung nakita ko, sa near death mo, parang i-reincarnate ka ulit? yes, oo. Parang mag-uunahan na sila. Oo, una na kung sino yung kukuha sa'yo. Oo. Hindi pala siya metaphysics, Tito Boy. Ano siya, science. Para sa akin, ganun na nga eh. Parang science siguro I need to reincarnate for another soul. Kaya lang pinagbigyan ako for the second life ulit para gampanan itong mission So, may ko. mission pa May talaga. mission pa talaga po ako. Ang problema ngayon sa mga, lalo na yung mga gumagalang kaluluwa sa paligid, hindi nila alam kung paano sila makapag-ascend. Humihingi sila ng mga panalangin. Opo. Opo. And binabanggit nga na sila mismo, hindi na sila nakapagdasal ba sila? Telepathic pa rin kaso, Oo. Yes, Brother Jeff. Nakakapagdasal pa rin sila, kaso ang problema is walang nakakarinig. No, kasi sa spiritual realm, kasi medyo madilim talaga doon. Para ka nangangapa, para kang bulag doon. No? So, actually, I experienced din yung near-death experience. So, kwento ko rin yung nakita ko. Yung about sa liwanag na nakita ko. Yung liwanag na yun is medyo foggy. Makapal yung fog niya, para siyang ulap. Ganun na nakita ko. And then, yun nga, kung saan ang destinations, nakapag-pray ba yung mga tao, yung mga espiritu, I think, based on sa nakita ko is nakakapag-pray pa rin sila. Ang problema is walang nakakarinig nga lang. So, kaya, Dapat talaga tayong mga buhay is ipagdasal talaga silang kung nasan man sila. So parang may may barrier. Yes po. If Yes they po. pray, parang bitin, hindi makaabot sa langit. Yung mga mga Kailangan ng prayer ng mga po, buhay ng na mga tao. buhay po. Yes, isa That's po yun. why tuwing undas, ipinagdarasal natin yung mga namayapa. Opo. At sinasabi natin sa ating kapwa, magdasal tayo, pagdasal natin yung kanyang kaluluwa kasi para makatawid. Sabi nga po, Sir Ray, sa mga Katolika, so we're using rosary dahil isang butil daw po doon ay isang kaluluwa na maaari mo may angat sa purgatorio. Yun. Yan na, importante yung panalangin, Tito Boy. Yes, number one natin na pagtulong. Katulad ko nung gumaganap na po ako, also nakikita ko na rin sila, they need to pray kasi yung one time, yung one soul na nag-akit sa akin or nagbigay ng pintuan papuntang Mount Banahaw, nung nag-meet kami ng pintuan na si Madam tawag dito, Imelda, yung kapatid niya na namatay. Nag-meet kayo ni... Si Madam Imelda, buhay na tao. Oh. Meron siyang, nag-meet kami sa Baclaran. May katabi siyang babae na naka-duster. Tapos sabi niya, pag upo ko doon, telepathic message, gusto kong tumawid. Nung tinignan ko yung paa, nakaangat siya ng ganyan talaga. Sabi ko, ay, eto na naman po kami. Eto na naman yung mga istorya ng pakikipag-usap sa akin ng mga kaluluwa. Sandali, bakit siya nakaangat? Yun yung pinakaano nila eh. Hindi sila nakalutang sila eh. Oo, hindi na sila Hindi solid, hindi physical. Hindi. Ngayon, ang ginawa ko, pumunta ako doon sa prayer room, nagtirik ako ng kandila. Yung pala, hindi yun ang kailangan niya. Kaya kailangan pala, nung dumating ako doon sa Mount Banahaw, itinawid ko siya doon sa pintuan ng kaluluwa, doon sa may Santa Lucia din. So nakatawid naman. Nakatawid naman po siya. Ayan, matindi yan. Ikaw Sir, ba? may question din Yes, po ako Miss sa Hope. inyo. Pakiano mo Diba? yung mic ni Nisa. Isa po sa question ko is, di ba, ang mga kaluluwa, diba, katulad nga po sa question niyo, sir, ang mga kaluluwa kasi parang hindi natin totally pa alam kung talagang napupunta doon, kaya isang naman sa atin is wala para talagang nakapunta doon ang nagpatotoo. So parang malaki din po ba ang silbi ng kandila dahil ang kandila po is liwanag siya eh. Kasi may usually gumagamit kayo, hindi naman talaga para mga peking kandila. Alam ko magkaiba po kasi yung totoong kandila talaga na Mas ginagamit. mainam, I think personally, based na rin sa mga yung mga spiritista tulad mo, Tito Boy, mas maganda yung totoong kandila kasi yung usok noon nagsisilbing pagkain Yes po. ng mga Saka yung kaluluwa. liwanag po, no? Saka yung liwanag ay nagsisilbi nilang liwanag sa kabila. Opo.
para meron silang daladalang liwanag habang sila'y tumatahak sa kadiliman. Yes po. Ayan. Kaya po pala sa guys, sa Katoliko, pag binibinyagan, di ba, kailangan Yes. sindihan ng kandila, Yes, tapos yes. magpipray Beloved doon din sa kandila. Oo. At ang kandila ng binyagang kandila ay maaari din natin gamitin sa mga problema, sa mga unos na dumadating, hindi lang sa binyag. So, sa aming mga Katoliko, mahalaga po talaga yung sinisindihan kandila sa Correct. binyagan. Alright. Yes po, ang kandila ay isang pagtawid, isang liwanag na nagbubukas ng portal. Pero speaking of kandila, bakit iba-iba kulay? Sir, kahit iba-iba man kulay po Oo, nila, oo. Ito nga Kahit po, iba-iba sabi kulay, namin yan, papaliwanag sabi ni po Miss namin Hope. nila, Sir Jay, yan. Kahit iba-iba po ang kulay ng kandila, pero iisa pa rin po ang liwanag na nagbibigay liwanag para sa pangkalahatan. Yun. Alright, so sa ating mga kamisteryo at sa mga... Kahula at hiwaga. Iyo. Oh. Sa Tito Boy. Ikaw naman na magtanong, Tito Yes. Boy. Ito naman po ang aking pagkakataon na makaugnay through collaboration ang hula at hiwaga ni Psychic Tito Boy kaya Kuya Ray Tisibayan ng Gabi ng Misteryo Sa DCRH. sa DCRH sa segment ng Pahina ng Misteryo. Ngayon, may mga tanong din po ako sa inyo. Bilang mananampalataya, ano ang ibig sa inyo sabihin ng kamatayan? Magandang tanong yan. Sige po. Unahin ko na ba? Oh, sige, Brother Jay, ikaw So muna. for me, ang kamatayan, Ako, mamaya na. Okay. Ang kamatayan ito yung isang tinatawag natin na pinaka most sacred gift ng Panginoon sa atin, no. Dapat hindi tayo natatakot about sa kamatayan na to. Dahil nga dito yung panahon na ibibigay na ng Panginoon yung kapahingahan natin, yung pinaka Correct. sacred peace natin yon. So, ayun yung mga aking beliefs about sa mga kamatayan na po yan. Yun. Si Miss Hope, ano para sa kanyang so, kamatayan? Para po sa akin ang kamatayan. Itutok mo, Tito Boy. Sige, dalawa. Yeah. Para po sa akin ang kamatayan, hindi po siya endpoint Hindi siya yung tuldok. Ito po yung start, ito po yung beginning, ito po yung alpha na sinasabi na dito pa lang po magbubukas. Kumbaga po sa palabas po ngayon, sa bahay ni Kuya, dito po yung lalabas na at pupunta na po talaga tayo sa totoong daigdig natin. So, bali dito po sa lupa, kung ano po yung ginagampanan natin, kaya po pala tayo nandito is para po magpakabuti pa. So, parang binibigyan pa tayo ng chance, kung ma-hospital man tayo, mabuhay tayo uli, bigyan tayo ng pangalawang pagkakataong mabuhay, magpakabuti at maging mabuti sa ating kapwa. Para pag pumunta na po tayo sa kabilang mundo, sinasabi nila, is mag-worship na lang po tayo kay God kung sino po yung lumikha natin, sa atin. Yun. Ang galing, Sa'yo, galing. Kuya Ray, ano po ang Hindi ako exempted. Oo, hindi pwedeng Ang, wala. for me, death is it is a graduation day. Yeah. Kasi natapos mo yung yugto ng buhay mo sa lifetime na to. Pero ang matindi kasi noon, iba-iba kasing pamamaraan kung paano namamatay ang tao. Meron yung mga namamatay dahil sa biktima ng krimen. Meron yung mga namamatay dahil sa sakit. May namamatay dahil sa old age na. Pero I think yung mga namamatay sa crime or yung sakit, mukhang hindi masasabing masaya yung kaluluwa pag namayapa na. So kailangan ng tulong ng mga buhay. Kaya natin pinagdarasal. Pero I think yung mga nasa old age naman na namamatay, sila na yung ready. Sila na yung, I'm ready na, okay na ako. Pwede na akong pumunta sa kabila. Tinanggap nila. Pero ako personally, kasi ako na sa astral, may time kasi na I experience death through astral projection. Kasi yung astral projection, ma-experience mo doon yung hihiwalay yung astral body mo from your physical body. Nakakatakot yun. Kasi iniisip mo, mamamatay na ba ako? Yes. Yung moment na yun, yung process na yun from the physical body, nalalabas ka sa yung katawan, talagang ninenervous ako. Sabi ko, mamamatay na ba ako? Pero, pina-experience talaga sa akin yun.
may time pa nga na comedy yung style of detachment from physical body. May time na mauunang ma-detach yung arms o kaya ma-detach yung astral head mo. Tapos maiiwan yung paa mo, yung binti mo. Pero matindi yun. Pero I think it's about time na huwag nating katakutan ng kamatayan. Yes, yes. Kasi lalo na ngayon, pinagdiriwang natin, ginugunitan natin ang mga namayapang mga mahal natin sa buhay. Iparamdam natin sa kanila na kahit na sila ay nasa kabila na, ay nandiyan pa rin sila, ina-acknowledge natin sila. Yes, yes. Mahirap para sa isang namayapa na hindi sila pinapansin. Yes, ito po yun. At may mga uhaw na kaluluwa na sa pagmamahal pa rin ng mga buhay nilang naiwan, na kaya kailangan natin ang panalangin. Panalangin Di ang ba, magtatabi Tito Boy, pa rin. maputol lang kita. Ewan ko lang, pero mukhang hindi yata pa tayo ready sa ganung mindset na kapag namatay, dapat we have to celebrate yung death. Kasi iba yung dating, di ba? Iba pa rin po Pero yun. in other parts of the world, sa ibang bansa, sinasayaw pa nga yung namatay. Yes, so Nagkakaroon na po ngayon Di ba? nagkakaroon na ng transition. Oo. so kwento ko rin It sa is a celebration of life. yeah, Yes. sa amin sa Pangasinan pag meron namayapa sa family namin, nagkakaroon kami ng videoke, minsan may banda pa. Correct. Meron na po ngayon. Yan. Then sa ibang practice about example ng mga ISKCON, isa minamantrahan ito hanggang sa ma-attain yung nirvana. So kumbaga chinachant nila para matulungan yung espiritu bago yumao, maitawid ito papunta sa kanyang destinations. Yes. Ayun. Kaya abangan po ninyo ang konting episode na ito. Huli man ito sa Hula at Hiwaga, pero ang nakakatuwa at ang saya-saya kasi nagsama ang dalawang collaboration. Pambihira to. Oo, Pambihira. bihira. Oo, Gabi ng Misteryo at ang Pahina ng Misteryo. Maabangan nyo po ito sa Hula at Hiwaga lang. Ayan, siyempre mga kaibigan, sa ating mga kamisteryo, sa Gabi ng Misteryo, ginagawa natin to para naman magkaroon tayo ng aktual na usapan sa lugar na to kung saan napapaligiran tayo ng mga nicho, ng mga kaluluwang gumagala. But tama nga yung binabanggit ng ating mga kasamaan dito na dapat yung respeto sa mga namayapa ay manatili, di ba? Tama. At yung pag-uusap natin tungkol sa mga namatay, hindi dapat na katakutan. Yes. Mawala sa ating isipan na kapag ang namatay ay nandyan na, gumagala, dapat silang katakutan. Di ba? Oo, huwag kayo matatakot. Oo, No? huwag po kayo matakot kasi mas... Pero hindi mas talaga masaya. mawawala eh. Yes po, nagmamanifest pa rin talaga. Kasi na to, nag-imprint na sa kinalakihan natin. Yeah, I think eh. so. Yung impluensya rin ng... I'm sorry, pero impluensya na rin siguro ng teachings ng simbahan. Kaya natatakot tayo. Nagpasa-pasa na kasi. Example, ako, yung bata ako, may liga ko takutin ng kapatid ko. So nagpapasa-pasa na siya. Kaya ganun siya. Kasi po pag bata, madilim dyan, may ganyan dyan. So parang nalilern, pumapasok na agad sa isip ng isang bata hanggang sa kalakihan niya na nakakatakot pag madilim ang lugar. May ganun na agad. I think sa kultura rin yun, Media, di ba? ganyan, oo. Na nakagisnan natin, panahon pa ng mga Kastila, Yes po, totoo po. na talagang although pinakilala sa atin ng mga Kastila ang Kristyanismo. Pero yun, mula noon tumatak na sa ating isipan na kapag patay, Ay nakakatakot. nakakatakot. Ngayon, kaya natin pinag-uusapan to sa Gabi ng Misteryo, sa Pahina ng Misteryo, sa Hiwaga at Hula. Hula, Hula at Wala Hiwaga. tiwaga. ay huwag mo natin katakutan ng mga namayapa. Yes, kaya padilim na, tayo na't mag-ikot Yes. at dalawin natin ang mga... Alright. Patuloy pa rin kami magbibigay ng Yes. tama Bibigyan namin po. ng mga iba pang... Sisikapin namin na maikot ito, makita yung mga libingan ng mga
personalidad, mga Yes, prominent mga personalidad. celebrities, oo. Dito sa Manila North Cemetery pala, dito nakalibing si The King. Yes. Po, Si kasama niya kanyang may bahay. si Fernando Ma'am Po Susan. Jr. Yes. Pati yung paborito mong komedyante, si Chiquito. Yes. At isa pa, ang kasama Si ni... Rod Navarro dito rin. Yes, ang kasama ni Master Showman, si Shalala, nandito rin. Oh, dito Oh, rin. salala. Yes, Si, kaya tingnan ah, natin kung... Yung mga madadaanan aktor na komedyante rin, sina Buaya. natin. Yes, nandito rin. Yan. Pinakikita natin sa ating mga viewers na yung edad natin ay naaayon na. Oo, syempre, hindi, yung si Shalala, medyo ano pa yan. Si Shalala, yun kailan ang lang. level natin. Oh. Ayan. Oh, yes. Oh, yung Marami dito. Yung Boy Scout, yung ano Yung mga ata Boy sa ano. Scout, oo. sa Correct. Yung Orlando. mga veterano dito rin inilibing. Si dating President Roas yata dito rin. Yes. Pero nailipat na yata. Nailipat Si na. Sergio Osmeña nandito po. Ngayong araw na ito at ngayong oras na ito, padilim na, tara na. Oh, yun. Sama na po tayo. Ito pa rin tayo sa Manila North Cemetery. At daming tao. Maraming tao, marami rin kaluluwa. Sobrang crowded. Pero pag ganito, Brother Jay, no? Pag ganito, maraming tao, tumatabi naman sila. Oo po. Kasi baka rumabangga sila. Di ba? Yung ibang mga namatay na, yung mga kaluluwa, dahil kapag maraming tao, tumatabi talaga sila. Yes, oo. Kasi- Kala nila mababangga pa Oh, sila. yung paniniwala yung mababangga Kasi nga sila. hindi sila aware na wala sila eh. Pero pag yung aware na, yung gising na yung kanilang consciousness na sila yung nasa kabila, binabangga talaga nila yung tao. Nararamdaman natin yun. Oo. Di ba? Sa kanila, yung energy nila, pagka alam nila na pwede sila Malapot yung energy. Correct. Ako may time na pag ano, biglang dumadaan sa akin, ano ba yan? Nasusuka pa ako. Di ba? Oo. Yun ang realidad ng ano eh, kapag nasa kabila na yung mga kaluluwa. Eh. Sinabi ko, Pero very interesting dito, Tito Boy. kala ko parang dun lang. Very realistic talaga dito yung tulukulan ng demo mo. Hindi na pinasa pinakali. Yung ghost. Sabi mo sa bundili. Di ba? Magaling. Talagang exactly, ganun ang nangyayari pag namatay ang tao. Tapos may ano movie pa, Heart and Soul. Buhat-buhat. Ah, talaga? Oh, yung Heart and Soul, doon pinakikita kung paano nagdadrive ang mga soul sa bata. Ah. Pero kailan lang yung pelikula yun? Pinagbibilaan ko ni ano eh, yung sa Iron Man. Iron Man na mga bigati, No. lalaki. Oh. Si Robert Downey Jr. No. Bata pa siya eh. Ano pa siya dun eh. I think mga 27, mga 28. Alright. Yun yung naging isang movie na pinakita sa akin kung paano ang soul magbantay sa lahat. Yun. Kaya pag pinanood ng tao yun, may kaalaman sila na ano pa rin ang nangyayari. Tapos, ang nangyari po sa movie na yun, nung kailangan ng mga soul, yung apat na soul na yun, yung kailangan na nila na umakit na or mag-reincarnate na, inundo na sila ng bus, hindi sila nataranta. Yun. Kasi hindi pa nila tapos yung show. Kaya yung ginawa nila, pwede palang pasukan yung katawan ni Robert Downey. Ayan. Brother Jay, akin na yung mikropono mo. Ayan. Ah, nakaw naman. Ayan. Ayan. Maganda yung kwentuhan namin ni Tito Boy. Maganda yung mga ganung movie na mapanood ng mga tao para at least may awareness sila. Pag namatay ka, may pagkakataon tapusin ang Yun mo. Huwag matakot kung may reincarnation pa rin. Kung ngayon talaga yung path mo. Yes, diba? Pero hindi tinuturo sa simbahan about reincarnation. Yes, walang reincarnation na tinuturo sa simbahan. Kasi, we can understand naman na kaya ganun ang turo ng simbahan. Gustong sabihin ng simbahan sa atin na this life, ito talaga dapat natin maging mabuti tayo. Di ba? Siguro ang gustong ituro ng simbahan is, kumbaga sa Bible, na ibinigay na nga. Mhm. Huwag na maghanap ng iba. Yun. Yun.
Tama, tama. At huwag lang umasa na mabuhay pa. Parang ganun kasi, this is your life eh. Parang you only live once, di ba? Yeah. So, kailangan lahat ng kabutihan magawa mo na in this lifetime. Tama po. Ayan. Alright, so, yung mga kwentuhan namin dito habang kami napunta sa... Saan mo tayo pumunta? Punto FPJ po. FPJ. Wow. Actually, for the first time pa lang yata makikita ngayon ng ano niya, musoleo niya. Nandyan din kasi nakalibing yung kanyang tatay, si Fernando Po Sr. Senior. Eh di ba ang pangalan ni FPJ ay ano ba? Ronald... Conrado. Hindi, iba yung Conrado. Ronald Kelly siya. Ronald Kelly Po. Ronald Kelly po. Ba't sa sementeryo ang daming nicho? Biruan lang mo yun. Biro lang. Ba't sa sementeryo? Actually, bibihira naman namumuri sa sementeryo. Bro, yung Yeah, tama, almost. nung kasama niyo yung Pope kanina, Oh. yung matandang babae, pakiramdam ko sa kanya, hindi siya normal na tao. Alam mo Bakit? kung bakit? Bakit? Yung artista, kamukha niya yung namatay na artista, na matandang babae. Ay, sabi ko, tinitingnan ko kanina eh. Sabi ko, parang familiar sa akin itong babae na to, na matanda, na artista siya. Para panahon nila, alam mo yung artista nga matatanda gumaganap na, nila, lalaki. Moody Diaz, oo, parang si Moody Diaz. Oo. Kaya habang nag-ano tayo, naaagaw yung attention ko. Tapos yung pala ang sinasabi sa kanya, dun sa kasama ni Hope, bawal daw kasi mag-shoot. Doon kasi pinalalabas. So, nagkataon, binigyan naman tayo ng pagkakataon eh. Ayun ba yun? Mismo? Oo. Ayun kanina, yun. Oo. Nagsasalita doon sa gilid. Oo. Kaya sabi ko, parang familiar sa akin itong matanda na to. Hindi ko lang nakita yung paay kasi malay mo yung kausap niya. Nagmamanifest eh. Oo eh. Ang daming portal dito. Ito, laki. Ang laki ng ano nila. Oh. Bahay-bahayan nila. Oh. Biyahing secure yan. Oh. Kung tutusin, pagka dala mo ang liwanag, pag lumalapit ka sa kanila, hindi kanila kayang awayin, pagalitan. May respeto. May respeto sila. Nararamdaman mo yung pagload nila. May inabi. Nakatingin lang. Oo. Pero kung harm sila, dun sa mga hinaharm nila, ang ginagawa nila, nauusog, nagkakaroon ng sakit sa skin, mga ganun. Kaya minsan nga po, tanong ko, bakit magkaiba yung spirit sa Pilipinas sa kasi ibang bansa? Bakit? Kasi parang ang lakas naman, parang sa ibang bansa kasi parang kaya nilang malakit yung mga spirit sa Japan o usually, diba? Yes, oo. Korea, parang kaya nilang ito mga Portuguese kaya kasi kaya nilang Depende siguro Ay, dito tayo. sa ano. Dito po tayo? Oo, dito daw tayo. Alright. So here we go. Oh. Ito ba yun? Ito po, Ito mismo? Itong mausoleo na to? May mga bata. Oh. Ito yung mausoleo. Ito mismo yung mausoleo. Ito mismo. Yes, yan ang masalayo na Pero bakit madilim sa taas? sa baba po din. Sa baba siya. ang daan, hindi dyan. Pero sa baba, dapat pwede tayo umakas. Oh. Gabi Ng misteryo. Pahina Ng misteryo. Makikiran lang po. Ave Maria, Purisima sa kanya lahat. Kiran lang po kami. Sarado na. Oh, sayang. Sayang. Pero kanina bukas siya. Ano to? Hindi, Anong bukas mausoleo? pa. May nagbabantay bukas. Hindi. Anong mausoleo to? Puro sa bata po kasi. Sa bata. Teka Pero muna. itong taas, yun din ba yun? Walang po alam. Check natin, sir. Pero ito, puro mga bata na dito. Diyan po naka ano yung anak ko. Dyan siya nilibing. Kaya kanina, pag bungad ko dito, sabi ko, wait lang, kasi sobrang dilim yung Saka iba yung energy. Hindi, kanina po nandyan eh.
Nakapasok na po ako kanina. Nakapag-tirik na rin. Baka umalis na po. So, dito pala sa loob na to, Pero, may mga batang inilibing. open pa daw po yan, sir. Pwede po tayo. So, sa lahat ng mga, kapag may, Yung sepulturero. Diyan po kasi, may bantay po kasi. Ayan yung number. Pwede magbukas. so marami mga nicho yan sa loob. Apo, maliliit po siya. Parang mga ganyan. Parang mga More on mga babies na babies na nandyan. talaga. Intended for Paikot din siya babies. sa ilalim. Pero Oh, sila mga kasi babies, how are you? Kanina nandiyan ako. Umalis po ata yung banda. Kasi wala pa namang ano. Itong, Magsa-6 pa lang naman eh. may part dito sa, Dito tayo, sir. may part dito sa, Wala po kanina. ito yung mga bata ro dito. Nag-tirik ako sa anak ko. Parang ilan lang din po ang kumalat. Kanina nandito yung lalaki. Apo, nandito po sila. Okay, so saan na tayo? Sir, dito tayo sa kasama. Okay. Kasi check lang ko na ito. Kinayan na Tito Boy. Yeah. Lagay mo dito para ano? Hindi, meron din ako isang ano. Hindi, para magka-partner tayo. Sige. Ito kaya ano kaya? Sige, pwede rin. Ayan, si Kuya walang lapel po. Pero ang ganda ng clouds, oh. Oh, meron pang ang ganda ng cloud formation. Parang Egyptian style. Oo nga. So, saan na tayo? Here. Upstairs. Oh, titiraan po. Titiraan po. Lagi po. Dito kami sa Manila North. Isa po siyang nasa Si Miss Hope ang Ikaw ngayon ang hope. si Miss Hope ang guide namin dito. Guide namin. Ah. Oh, sorry. So this one. Mausoleo de los Veteranos. Ah, ito pala yun. Ah, 1993. Pinasinayaan 1920. Ayan. Dito po yan sa Manila North Cemetery. Magkikiraan po. Madalaw lang po sa inyo po. Okay. Ito. Ang mga ano talaga din siya. mga veterans po. Mga veteran. The veterans. Okay. Ganda ng cloud formation. Oh, ito yung cloud formation. Oo nga, ako rin. Yes. Makakaramdam ka ng sakop ng energy ng mga imprint kung punta dito. Yun ang una ko naramdaman. Habang nasa North Cemetery kami, ito yung mga cloud formation dito. Interesting. So, ano naramdaman mo, Tito Boy? Anong feeling mo? Ang naramdaman ko, siyempre, sa dami ng tao na nag-iiwan ng imprint, yung mga imprint na yun ay part ng kanilang emotion, pero may isang party dyan, or sabihin natin na bantay ng lugar na ito, na hindi nakikita, na sabihin natin isang soul din, na medyo siya yung pumupunta sa mga kamag-anak para ipaalala. Eh, ikaw, Kaya brother, hindi Jan. nawawala. Ikaw, brother, yan ang naramdaman mo. Ang sa akin is medyo na-overwhelm ako kasi yung nakakaramdam ako ng pagsikip sa tenga, yung pressure ba? Yes. At second is nakakaamoy ako ng kakaiba. At siyempre crowded nga through sa energy, medyo nadidisorient ako ng konti ng bagya. But ayun lang yung aking mga nararamdaman. So, wala namang wala namang problema Wala naman po, wala naman. Alright. So, yan. Crowded lang talaga. Wala kayong nasagap na message. Wala naman. Pwede natin subukan. Ay, sige, try natin. Ayun na. Nalagay tayo. Ano yung nilagay mo doon, Tito Boy?
Ayan ang ating Mga ginagamit din ng mga ghost hunter. hunter na pag yan ay hinawakan ng mga Ikakalat natin. Pwede pag dito. hinawakan siya, umiilaw talaga siya. Subukan natin Isa riyan. Isa dito. Dito na. Obserbahan natin na. At dito. Parang Sa mga ganyan ang ghost hunting. po ay humihingi ng kayo na po kayo ay narito. Meron po kami tatlong ginagamit na pandama. Hindi po ito maiilawin, ibig sabihin. Kayo po ay nananahan dito. At kung anong po ang mensahe ninyo, ay inyo po kaming telepathic message kung ano man po ito. Hihintayin po namin sa konting oras o minuto. Kung sino man nandito po, pwede ninyong pailawin po yan. Either of the 3 balls para malaman namin kung nandyan po kayo. Salamat po. Actually, ano sila, parang curious. I think they are curious dito tayo. Kapitan niyo po ang ating lighting bulb. Ayun, Pero ayun. ang pusa ang dumadating. Yan, yan. Tingnan natin ang ating enerhiya. Sila ay ating tayo po sa tayo. So, curious sila. Naku-curious sila. Curious sila. Anong gagawin natin? I-touch lang ninyo yung mga bola. Kung alam namin nandiyan kayo. Yung presence niyo. Nananaan talaga sila. Yung isang bola, the bola, and Kung kayo hindi namin nagkakabala. ito yung binabanggit natin pag yung mga ghost hunting. Actually, ano tinawag ni sarili ko. Di ba gano'n yung takutan? Ayan. Sensya na po, pinapatawa ko lang po kayo para hindi naman kayo seryoso. Ayan. Eh, mukhang ayaw naman yata nilang ano. Actually, parang nandyan lang sila sa paligid. Nandito lang sila sa gilid. Dito may malakas na pwersa dito. Papunta dito. Papunta dyan. Hindi po yan meron. No. Dito. Kaya pagpasok ko pala mararamdaman ko. Patong ko lang po rin. Kaya lang ang lansa kasi nila. Okay. Tamang kailangan matinding cleansing gagawin natin. Pero ordinary day lang ito, mas malakas sila. Alam pumasok na ito. So ayaw nilang i-touch. Let's see if they can communicate through. Hinahanap ako rito isang app. Spirit talker ba yung tawag doon? Ito. This one. This one. So, Yeah. yun. Try natin kung sasalita. Ito. Ayan, nag-i-scan na. Ayan. Ito po, merong yung gustong magsalita, meron tayong ditong spirit talker. Di naman talaga actually nurse. Nurse. May nurse talaga dito. Baka may nurse naman talaga rito. Kasama sa mga veterano.
Oh, ilan po kayo rito? Sa ngayon? May nurse daw. Kaya pala. May nurse eh, di ba? Oo. Na, tatanong ko, ilan? Ilan sila nandito ngayon? Medyo matindi energy. Oo. Ito po, sagot po kayo rito. Meron din po rito mga balls na pwede nyong i-touch. Kunting touch lang, ilaw na ho yan. Ghost hunting. So may nurse, sino pa po nandito? May mga veterano namang nurse, di ba? Oo, May kanina. mga veterano nurse. Meron. May sabi dito, nurse. So, sino pa? Aside from nurse. Ito po, huwag kayo mahiya. Salita lang po kayo. In my mind, ang nagsasabi, marami kami rito. Marami kami rito. Nangingilang po kami ng panalangin. I don't want to talk. Hindi magsalita. I don't want to talk. Okay. Medyo masungit yung spirit Oo dito. nga. Oo. Mga veterano kasi. Mga veterano yan, mga straight, mga soldier yan. So, okay lang po ba kayo rito? Kung okay lang po kayo, ayos lang. We can go now. We can leave. Gusto niyo ba ng prayer? Kasama natin si Miss Hope, si Tito Boy Psychic. Baka gusto niyo ng prayer para makatulong. May nagte-telepathy, kailangan namin ng prayer. O sige po. Why not? Ito yung sinasabi natin na hindi naman lahat ay magsasalita sa ganito or any spirit box. But we can also use our mind to communicate with them through telepathy. Mostly kasi mga spirits, they communicate with us through telepathy. Na hindi natin go deeper. Go deeper, sabi? Go deeper? Go deeper. Meron kasi mga bata nasa ilalim. Yeah. Sabi, go deeper. Yung mga bata, I think mga bata rin kailangan din ng prayers. Di ba, Miming, kailangan ng mga bata ng prayers? Kunin na natin to. Meron kasing Miming dito. Sino? Siyang bantay dito. Actually, kung tutusin, heavy yung heavy yung energy. Oh, crowded. Di ba? Heavy yung energy. So, Bukod sa maraming tao, maraming spirit kasi sumisikip yung head sa may kasi, crown. gabi talaga nila to. So, we expect na dito sila sa paligid. Salamat po sa nag-communicate po sa amin. Ayan. Ayaw magsalita ng iba, but Sarado na? we can also receive telepathy. But I think I have to leave. Dito boy, nag-prayer ka na ba? Yes po. Dito boy, mayroon lang akong gagawin. I don't know kung makikita mo. Ipagdasal natin ang ating mga namayapa na narito sa pangalan ng Ataas sa makapangyarihan na Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Lord, hinihingi namin ang iyong mga banal na pintuan ng kaluluwa na hindi buksan para sa mga narito at ang aming hiling at tawag kaya inyong pakinggan ang mga kaluluwang ito na narito ay makasumpong ng liwanag. Yes. Aming paghihingi ito sa ating Ama natin na taga-pagligtas ng sanlibutan, ating Maestro,
Emmanuel Rey, Salvador del Mundo, o ang ating poong Nazareno, maging ang ating ina ng awa at ang ating mahal sa tingin sa pangalan ng mga kataas-asang mga banal na Espiritu, tanggapin po ang kaluluwa ito na namin sumama na makatawid. Pasok na po sa inyong pintuan. In Jesus' name, Amen. St. Michael, bahala ka na. Sa mga kaluluwa rin sa dito pa rin. Okay, salamat. Alright. ibang lugar naman po. Ito yung mga Armed Forces of the Philippines. So, libingan to ng mga sundalo. Ayan. Dito pa rin yan sa Manila North Cemetery. Ba talaga, tinitingnan mo rin yung mga... Masyado talaga malawak ang North Cemetery. Hi guys! Dito po yung mga sundalo, dito naman yung mga Oo nga, sundalo to. Dito mga pulis. Manila Police Flat. Ayan. Saludo sa mga pulis, sa mga sundalo. Ayan. Salud. Salamat. Respect. Ayan. Ito pa rin yun sa Manila North Cemetery. Tuwan-tuwa rin sila, no, Brother Jay? Apo. Pag dinadalaw sila. Oo. Kasi nararamdaman yung energy kasi nga energy base siya. Oo. So nagtutugma yung energy pagdating to. At nakakatulong yun sa kanila Opo. para mag-ascend sila. Ito yung mausoleo ni na The King. FPJ sa ni Ma'am Susan Roses. Ito. Hindi kay Ma'am Susan. So yun, Kelly, mga Kelly sila, no? Ito yung dalawa yung mag-asawa dito sa kabila. Ito. So ito yung puntod ni Ma'am Susan Roses sa kanila King dito sa may Manila North Cemetery. Ang original na ito yung tatay, nasa gitna. Oh, yan. Yan si Senior. Yan si Senior sa kanila. Tapos, Susan Roses, saka magkatabi talaga sila. Yan si Ganda na mausoleo nila. Right. Ito pa rin kami sa Manila North Cemetery. Marami mga tindahan dito. Ang aming pagkakataon na bumibigat ang aming mga nararamdaman na enerhiya dyan. Ang mga taong nandito, saka yung mga soul na Yung mga gumagalang kaluluwa. Yes. Masakit sa ulo. Kaya kailangan ba natin magpag-hug talaga? Kung saan tayo magpapag. Yun, Kuya Jay, ano talaga ang pinaka-paniniwala mo sa pagpapagpag? Kasi parang something na traditional natin na nagpupunta tayo dito, kailangan natin magpagpag para iwanan ba yung mga dapat natin enerhiyang iwanan? O Bakit nga ba importante nga ba pagpag? kailangan magpagpag? Yun. Okay. yan. Sa point of view ni Kuya Jay. Kuya Jay, pakiyon yan. So yan kasi sa akin yung pagpag kasi. Kaya meron to. So kaya meron tayong place na pinupuntahan bago tayo umuwi ng bahay para mas pag-aangin yung enerhiya natin. Para hindi tayo masagap na mga nakatira dun sa bahay natin. May mga paniniwala talaga tayo na pwede natin sundin dahil hindi naman mawawala yun.
or I mean, makakatulong pa rin sa physical nating enerhiya Totoo yun. para mailigtas pa rin natin ang Correct. Kaya mga lugar. ganun ka-importante pagpag. Yes, oo. Once na nagpagpagka, Kaya lang ibig iba, sabihin, talaga ito, nakakalimutan magpagpag eh. Katwiran nila, okay lang, sasama naman sa amin yung kamag-anak namin. Di ba? oo. Salamat po sa matumutok po sa ating Gabi ng Misteryo ngayong gabing ito. At yan ay presenta na namin sa inyo yung ginawa ho naming pagdalaw sa Manila North Cemetery. Hanggang sa muli, tuwing Sabado, 10 to 11 p.m. sa DZRH, Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo.